Magandang araw mga kababayan. Ito nga pala ang Balitang Panlipunan. At narito kami ngayong araw upang maghatid ng mga nagbabagang balita. Para sa international news, nanalo ba ang Israel sa digmaan laban sa Hamas? Atin nating itong alamin, Charles. Salamat ka rin. Nanalo ba ang Israel sa digmaan laban sa Hamas? Sa resulta ng ika-7 ng Oktubre, nalusubin ng teroristang grupo ng Hamas ang hangganan ng Gaza at sumalakay sa katimugang Israel. Ang publiko ng Israeli ay nagkaisa ng kalungkutan. Ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu, isang polarizing figure sa politika ng Israel, ay nagdeklara ng digmaan sa isang nagkakaisang militar at gobyerno. Ang Netanyahu ay patuloy nagpapanatili ng digmaan ay magpapatuloy hanggat kinakailangan at paulit-ulit na nangangakong wawasakin ng Hamas. Sa likod ng mga eksena, ang layunin ng digmaan ng Israel tungkol sa pagpuksa sa Hamas ay tila unti-unting lumambot. Sa halip ng sirain ng Hamas sa kabuuan nito, ang kalihim ng depensa na si Yoav Gallant sa halip ay nag-isip ng landas tungo sa tagumpay na makakita ng demilitasyon ng Gaza Strip at pagtanggal sa Hamas bilang isang munong lupon sa Gaza. Matapos ang halos 4 na buong digmaan at walang katapusan, dumarami na ang mga katanungan tungkol sa magagawa ng Israel ang mga nakasaad nitong layunin sa Gaza. Ako nga pala si Charles Naventigadja, nag-uulat sa inyo ng international na balita, nagbabalik sa inyo, Jewel. Sana matapos na ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Naway maging ligtas ang mga taong nadamay dito. Para naman sa balita ng ating bansa, 10 sentimos na pagtaas sa presyo ng langis na itinakda sa Pebrero 9, atin itong alamin. Salamat ka rin. Manila, kasunod ng rollback noong nakaraang linggo, nakatakdang tumaas ang presyo ng pump sa Martes. Sa magkahiwalay na advisories, sinabi ng Caltex, Clean Fuel, Jetty, Petrogas, PTT, Sea-Oil at Shell na magtataas sila ng presyo ng gasolina at diesel ng 10 sentimo kada litro. Magdadagdag din ng 10 sentimo kada litro ang Caltex, Sea-Oil at Shell para sa presyo ng kerosene. Ang iba pang mga kumpanya ay inaasahang susunod. Sa inaasahang pagtaas ng presyo, mas mababa pa rin ang presyo ng diesel ng 25 sentimo kada litro kaysa sa huli nito presyo noong 2023. At mas mababa pa rin ang presyo ng kerosene ng piso at 30 sentimo kada litro. Nananatiling steady ang presyo ng gasolina. Ako nga pala si Ann Kalimlim, ang inyong tagapaglingkod. Salamat, Ann. Tumutok lamang. Susunod na ang ating balita para sa panahon at sports. Magbabalik ang Balitang Panlipunan. With Milo every day and do champ moves like James. Energize! Start your day the champion way. Healthy energy, energy gap. The energy gap. Drink Milo every day. Milo every day. With your 3 balanced meals, beat energy gap. Drink Milo every day. Milo every day. Drink Milo every day and help beat energy gap like a champ. Para sa ating weather topic update, narito si Matt. Tandang-tanda ako pa noong panahon ng tagtuyot dahil walang sama ng panahon ng nagbabadya ngayong long weekend, pero maghanda pa rin dahil may tsansa pa rin ang ulan sa ilang lugar. May pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao kasama ang Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Northern Mindanao at Davao Region. Mababa naman ang tsansa ng pag-ulan sa Visayas maliban sa Negros Provinces, Aklan, Samar Provinces, Cebu at Bohol. Sa Luzon naman ay may hina pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Mindoro Provinces, Palawan, Aurora at Quezon. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila pero posible ang localized thunderstorms. Bukas naman ay inaasahang aabot na sa Northern Luzon ang amihan at mas lalakas pa daw ang bugso nito sa weekend. Ako nga pala si Matt Daniel B. Flores na handang-handa sa ulat panahon. Balik sa inyo, Karin. Yo, yo, yo! Salamat, Matt! Tayo naman ay dumako sa mundo ng sports. Winrad? Game on na! Manila, Philippines, nagpapakondisyon na si Gilas Pilipinas naturalized player Justin Brownlee para maghanda sa FIBA Asian Cup 2025 qualifiers sa Pebrero 22.
Ilang buwan ding nagpahinga si Brownlee matapos magpositibo sa doping noong 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Kaya naman kaagad itong sumalang sa ensayo nang dumating sa bansa noong Martes. Sinabi ni Gilas Pilipinas Team Manager Richard Del Rosario na sinisimulan na ni Brownlee ang pagpapakondisyon upang maibalik ang matikas na forma nito bago magsimula sa qualifiers. Ako nga pala si Winred Hendrix P. Valencia. Abangan pa ang mga sumusunod na sport news. Balik sa inyo, Karin. Dito na nagtatapos ang ating pagbabalita. Tumutok lamang sa Balitang Panlipunan.